Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami, ang kabarkadahan ninyo. Si Father Pep po ito, ang inyong among sa Himpapawid at ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Welcome po sa ating Wednesday episode ng ating Barkadahan kay Kristo, no? And dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station ng 91.9 Bright FM. Friends tayo, no? Star-studded tayo ngayon sa araw na ito dahil punong-puno. Hindi, punong-puno. Punong-puno tayo rito sa radio booth, no? At pero wala po yung ating regular co-host, si Sister Son. I think pabalik na sila, no, from Manila. Yan, nag-attend siya ng I think national meeting yata ng ECBA, yung Bible Apostolate, no? So Sister Son, safe travel home. Yan, back home, no? Sige, sino bang maginto? Si Mamita muna. Mamita, magandang yan. hapon po o Sige. magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay Miyerkules ng unang linggo ng Kwaresma. Miyerkules po ngayon, hindi po Friday. Yan. Baka Kala nila mamaya- Karen Friday na, no? Baka magtaka sila yung mga nandito among mga Friday girls. Of course, ever reading, mga proxy sila. Ayan, no? Samahan po ninyo kami sa isang gabi na naman ng kwentuhan. Okay, Masayang daldalan. Ayan. At Bernadette, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Good evening po sa ating pong mga kabarkadahan. Sama-sama po tayong makipagkwentuhan kasama si Kristo. Yan. Okay, Karen? Good evening po. Sama-sama tayong makinig. Marami tayong matututunan dito. Okay. Thank you so much. Salamat kina Dangdang, no? Sa ating inumin. And of course, binabati ko si Tita Sita Rodriguez. Yan. Nakikinig sila while on their way home, no? Good Nasa evening po. sasakyan na sila. And of course, ang barangay na yung mga staff niya dyan sa second floor, no? Isang barangay na sila, dami-dami. Mga masisipag nating mga accountants, no? And auditors ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ayan, Tita Sita, good evening po at safe travel sa inyong pag-uwi dyan sa Guagua. Si Sister Daisy, nandyan po kanina. Sister Daisy, nandyan ba? Opo, pero umuwi ka agad kasi getting ready for something. Medyo pagod pa daw po siya pagkatapos niyang tumulay ng kung ano-ano daan kagabi o kahapon. Talaga? Nag-talk po kasi sila. Saan nga ba galing? Sa Balitukan yata. Balitukan. Balitukan Magalang, no? Dahil malalayo yung ibang mga lugar natin pinupuntahan, no? And of course, nagpapasalamat tayo sa team ni Star Daisy, no? Sila yung nagbibigay ng mga recollection sa ating mga graduating students, Opo. no, sa ating mga public schools. Yan. Okay, at ibigay na natin ang ating mga hotline numbers, ang ating Sun hotline number 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number 0905-302-5768. 0905-302-5768. Para naman po sa ating text line numbers, sa Smart po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para naman po sa ating Globe text line number, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At yung mga gusto pong maging membro ng ating Connecta Catechista program, no, just type RAG, all capital letters, and then space, your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, your school, no? At okay yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. 0927-891-0966. And once registered po ay makakatanggap kayo ng araw-araw na mensahe, no? Buhat yan sa ating Panginoon, no? Napakaganda pong mga mensahe. At kung may mga prayer request kayo, intentions, o kaya pasasalamat, pwede nyo pong ipadala sa ating Globe number na yan at
isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank, of course, Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Para naman po sa ating mga gustong sumubaybay sa ating past episodes, pwede pong i-check ang ating Facebook page, pumunta sa Barkadahan kay Cristo, Pampanga. At pwede din po tayong manood ng live broadcast sa Ustream. Ang puntahan po natin sa inyong browsers sa internet, www.ustream.tv/channel/brightfm919. Okay, ang ating counseling line 922-831-5967, no? Ulitin ko po, 922-831-5967. Okay, sino ba yung naka-assign na okay? Babasahin po sa atin ni Bernadette ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ing pamipasyog king maya pabalita iba't king libro ng San Lucas. Nga ng Jesus, kabang pilulupungan dering dakalataw. Karawak daring tao king panahon na ite. Manintun lang milagro. Oneng alang miyabye karelo, subali mo king milagro ng Honas. Nung makanano yang meging tanda Honas karing tao Ninive, makanyan yan naman maging tanda anak ning tao para karing tao king kasalukuyan. Kingaldo ning pamanakum, talakadyo ing reyna ning mauli at pamarsalanan na lo ding tao ning panahon na ito. Uling meni batyo, king kasulok-sulukan na ning yato, ban makiramdam king kabyasnan ng Solomon. Oneng may gityang palak kang Solomon, ingat syonge ni Keti. Kingaldo ning pamanukum, talakadlo ding tao Ninive, at pamarsalanan da kayo. Uling inyang dimdamdeng menaral Honas, ginulot-lo karing-karelang kasalanan. At sasabyan kong matni kaya kayo. May gityang palak kang Honas, ingat syonge ni Keti. Ing maya pabalita, ning kaya katamong kasalpantayanan. Kapurian kay ka, O Kristo. Okay. Napakaganda pagkakapampangan, no? Talagang the best, no? May mga request po kasi tayo na Yes, kapampanganin. Okay, Karen, sino yung unang mag-share sa atin? Sige. Yung mga laging humihingi ng sign. Pag nasa harapan na, hihingi ka pa rin. Parang inaalis mo na yung responsibilidad mo para magdesisyon. Kasi lagi kang humihingi ng sign. Minsan yung hinihingi natin, hindi naiibigay kaagad tapos iniisip natin na na-reject na tayo pero hindi natin alam may mas mabuti pa na ibibigay sa atin si God. Sabi nga ni Father Joseph, huwag kang dumepende sa mga signs kasi maaaring hindi talaga galing yun sa Panginoon. Ang hingin mo ay discernment o pagtimbang ng mga bagay-bagay o pagsuri. Yan, walang suriin mo, no? Kailangan. Galing ba sa Diyos yan, yung tandang yan, no? Yes. Yan. Ayan, kung titingnan natin yung gospel for today, tama yan, Karen. Di ba yung sinasabi natin, puro na lang signs, puro na lang signs. At sabi ni Kristo, kasalanan yon. Pag hingi ka lang ng hingi ng sign, dumidepende ka lang ng sign. Ano yan? Parang kung sa panahon natin ngayon, yun ba yung mga manghuhula o kaya Pwede. hinihingi mo, parang huwantamad ka na naman. Yung, hindi mo tinatrabaho, hindi mo dinidiscern. Nung panahon nila, nung panahon ni Kristo, hingi sila ng hingi ng sign. Hindi nila alam yung nasa harap nila. Ayun na pala siya na yun. Siya yung senyales at siya na yung fulfillment na ng lahat. Actually, may experience ako sa ganyan kasi nung pumunta ako ng Israel almost a month, no? Nasa desyerto talaga sa nakatira kami sa kibbutz. Walang Catholic Church. Walang simbahan na pwedeng puntahan pag linggo. So pag Friday evenings may service yung mga Jews, yung sa synagogue. Edi sumasama naman ako. Hindi naman bawal sa atin yun eh.
lalo na wala ka naman talagang pupuntahan. Pag Sundays, nagbabasa na lang ako ng liturgy. Yan, walang misa, no? Wala po among. Talagang wala, zero talaga yung Catholic Church dun sa disyerto. So, yung napansin ko, ay, halos pareho yung liturgy natin. May readings, tapos may salmo, may halos similar sa Liturgy of the Word natin, pero may kulang. Ano yung kulang? Kasi sila naghihintay pa. Tayo, nandyan na yung fulfillment. Ang bigat pala nung ganun. Yung, kasi 'di ba sila an eye for an eye pa, a tooth for a tooth, yung lex talionis pa sila eh. Yung sa atin nandiyan na yung parang walang pag-ibig sa kanila, walang love. So yung naintindihan ko yung gospel for today kasi nung nandun nga ako, ang bigat pala yung forever mong hinihintay yung Messiah. Eh para sa atin fulfilled na tayo. Nandiyan na yung Messiah, kasama na natin ngayon. So nag-iantay pa sila, no? Yung Opo. mga signs pa, no? That's very true up to now. Talagang of course they don't regard the Lord as the savior of the world, no? Yung Messiah that was who was promised actually, no? In the Old Testament, no? At yun nga hindi talagang naniniwala, no? Kaya nga naghihingi ng ibang sign yan. Bernadette? Sa buhay po natin ngayon, no? Minsan, naghahanap pa po tayo kahit nakikita na po natin, na kahit nasa harap na natin, na nag-e-exist siya, parang may kulang pa rin. For example po, no? Naghahanap pa po tayo ng tunay na kaibigan, pero hindi po natin alam, nasa harap na po natin sila. So sa gospel po natin ngayon, parang ayaw pa po nilang maniwala kay Jesus. Kahit na nakita nila na gumagawa na siya ng mga iba't ibang miracles, tapos nagpipreach na sa kanila. Parang para sa kanila may kulang pa din. Para pong ganon. Yeah, I think one time we already mentioned this sa ating program. Yung bang no amount of parang miracles, no? Na pwede mong parang gawin at hindi pa rin maniniwala kasi walang pananampalataya. Pero sa taong nananampalataya No walang sign is kailangan, necessary. no? Walang kailangan ng mga milagro, kaya no sign is necessary. No, that's really very true, no? Kung walang pananampalataya kahit na malalaki na yung mga senyalis diyan, mga tanda, wala pa rin. No, I think the bottom line here is they really did not believe in the Lord, no? At naghahanap pa ng iba, no? Para bang wala bang ibang Diyos diyan, mga ganyan. Anybody? Anas ng kamay. Yeah. Yung insight, actually, yung napansin ko lang sa Jewish traditions, nakukulong kasi sila parang dekahon eh. Kung hindi nag-adhere dito sa idea nila na ganito, hindi yan. So sila, yung hinihintay kasi nila yung Messiah na political Messiah, yung tagapagligtas. Siguro iniisip nila mala Moses, who took them out of the who took them out of the land of slavery into the promised land. So ganun ka physical at ganun ka Dapat spectacular, no? Yes, Yung mga ganyan, dapat diba? bongga. Parang yung parting of the Red Sea. Yes. Yan, no? So, kung hindi ganun ka spectacular, ganun, hindi scintillating, so hindi siguro siya nagka-count or hindi siya karapat-dapat na Messiah para sa kanila. Problema, yun nga, dumating si Kristo, pinanganak sa in Kapampangan, sa Lalabangan, sa manger, napakadukha, napakapayak na circumstances. Kumbaga homeless eh. Tapos hindi naman siya hari in the political sense. O sino nga ba naman siya? How can someone that humble be so powerful? Yun siguro yung iniisip nila. Gusto ko lang ihambing itong dalawang personality sa ating gospel. Actually, yung first reading ngayon is all about yung the prophet Jonah, nagpunta sa Nineveh, no? Pareho silang, of course, they were both sent by God, Jonah and Jesus, no? And then actually they both preach the same thing, which is also repentance, no? Yan, pagsisisi, no? Yun ang similarity nila, pero hanggang dun lang. Kasi naman, ang pagkakaiba nito, si Jonah, alam natin, yung he tried to escape, no? Yung ayaw niya talaga itong mission na to, Yes. no? While the Lord naman, talagang kusang loob na
sumunod, no, sa kalooban ng Diyos. So, yun ang difference nila. Parang mabigat kay Jonah ang pumunta sa Ninive, no? Yung ang kanina sabi ni Karen, no, bakit ayaw ni Jonah na ano ba yung mag-repent? Parang ganyan? Ayaw niya na mag-repent yung mga thieves. Yes. Yung mga makasalanan Yan sa ang Nineveh. yan ang isang difference, no? Jonah really did not like na mag-repent itong mga Ninevites, while alam natin naman ang Panginoon gusto niya mag-repent yung mga yung mga tao, di ba? Bakit? Kasi si Jonah, yun nga, pagka kasi nag-repent ito, hindi na paparusahan ng Diyos. Gusto nga ni Jonah yung parusahan ng Diyos itong Ang weird ni Prophet Jonah. yung mga makasalanan na to parang sabi ni Jonah, you deserve to be punished. Parang ganyan. No? Lord, bakit mo ako dadalin dyan? No? Parang ano yan yung labag sa kalooban ni Jonah ang mag-preach ng repentance. Kasi ayaw nga niya para maparusahan yung mga, because they deserve it. No? Parang yan, buti nga sa inyo. Mga ganyan, no? So, si Jonah, wala lang magawa kasi alam natin ang nangyari, di ba? Yung, balyena ba yun? Kinain, Yun. Nilawan, tas 3 days siyang nasa belly. So, parang talagang, literally, he was really forced by God, no? But he did not believe in his heart that these Ninevites will listen. Kaya nga, yun na naman ang difference, no? So, parang sabi ni Jonah, ay, sige na nga, wala na akong magawa. So, nag-preach siya. At ito nga, in the first reading today, ang ganda nung storya. Mismo yung hari, hinimok yung mga tao. Kasi nga, nakinig ang hari, no? And then, yun nga, yung sackcloth, ashes, no? They will not no longer eat meat muna. They will have to repent and fast and everything, no? Lahat, pina-order nitong hari. At yet, dito nga tinamaan si Jonah. Kasi, he could not imagine na yung kanyang message tatalab diyan sa mga taong ito. Opo. Di ba? He did not expect that kind of response from these Ninevites, no? Pero baligtad, ang Panginoon naman, no? Yun nga, yung akala niya magkiklik itong mga repentance sa mga Jewish people, no? Pero in the end, Fail. he pinakinggan. failed, no? And of course, he was later on crucified by his own people. Yes. No? Parang this is the irony of it, yung bang itong mga paganong itong mga Ninevites na to na dapat maparusahan, nag-preach si Jonah, tumalab. So, pinakinggan, no? At nagsisi. While itong sariling bayan ng ating Panginoon. Nako. Yung mga dapat na nakakaintindi. Yun, no. Kasi supposedly, di ba, nag-aral sila. Alam nila yung mga libro, yung mga prophets. That's right. Susme, So palpak parang naman. they are very close to God's mysteries, no? Yung the Word of God and Papatayin everything. ako ng mga kaibigan kong Hudyo. Buti Diba? na lang, hindi English. Pero yun nga, yung mang naghahanap pa ng iba. Give us signs. Kaya nga, it is here that we should understand the context of the gospel, no? Parang talagang medyo umiling ang Panginoon. No sign will be given to you, no? Except the sign of Jonah. So parang, you remember what Jonah did, what Jonah preached, no? At anong nangyari dun sa panahon ni Jonah? Pero wala pa rin Talagang wipek, no? Pagka yung mga tao talagang, yung nakasara yung isip, yung puso nila. Well, yun nga. This is, I think, one of the frustrating moments in the ministry of the Lord, no? Yes. Alam mo kung minsan talaga sa mga trabaho, hindi ka pwedeng puro 100% frustration free. Parang ganyan. Pero ang dami kung minsan mga frustrating moments, no? Pero, of course, kailangan wag kang ma-discourage diyan. And I think this is what the Lord did, no? Nakakalungkot ito, pero wala Yung warning na binigay, no? Wala pa rin buti nga si Jonah, no? Napakahalaga na talagang let's heed, no? Of course, we are at the season of Lent, no? It's a time for us, really, 40 days. Yan. Binigyan tayo ng ano. Pero kung minsan waipek, o kaya kung minsan we don't take seriously itong challenge ng the season of Lent, no? Parang yung inomili ko last Sunday, yung springtime, no? Parang kasi Lent is springtime, no? Yung new life. So kung minsan akala natin Lent medyo malungkot siya, ayoko yan.
Pero it's a really new life, no? It's more on God, no? When we come back to Him, sabi nga nung, ano ba yung Hosea ba yun? Hosea. Come back to Yeah. me. Oo, yung mga ganyan, kanta, di ba? Oo nga. It's really a joyful moment, not sorrowful. Although there is sorrow dahil we should, let go of our mga sinfulness, no? And yet, it's a springtime because God offers us new life, no? Pero kung minsan nga, yan, kamukha ng sa gospel, rejection, no? They were looking for other signs, It's no? actually a deepening also Mhm. Pag kung titingnan natin yung mga organisms sa desert, di ba, ayan, si Karen tsaka si Bernadette, alala yung theme natin, isang Lent sa Santa Rita, Mhm. mabieta mo, agyaman king Desierto. desierto. Mhm. Kasi yung mga, meron, actually, there is life in the desert. Pero Mhm. it's not like the life that we see dito sa tropical ecosystem na very lush, Mhm. very green. Mhm. Meron sila doon. May mga puno, may mga halaman. At yung pinag-iba, pag nasa desierto ka, yung ugat mas malalim. Bakit mas malalim? Kasi yung source of water mas malalim. Tayo surface lang meron So kahit yung ugat nandyan lang sa surface, mabubuhay yung mga halaman. Pero sila hindi. Kailangan by meters and meters deep. Yung pinag-iba naman sa kanila, kahit anong mangyari, dumating man ang delubyo, nakatayo, nakabuhay ang mga halaman. Hindi tulad natin, konting ulan, nabubuwal. Yes. So yun yung naalala ko sa ating isang Lenten theme dati. At totoo naman yun. Nakita namin yun sa mismong desierto. Yung mga trees nila, hundreds and hundreds of years, tree pa rin. Malalim. Para pong sa life natin, no, dapat malalim yung ugat mo in order to survive. Kasi ako mababaw ka lang, madali ka lang matatangay ng Buhay. kung ano mang Oo. alon sa buhay na pinagdadaanan mo. Kaya nga pag dumaan ka ng disyerto, yun nga, because I think the worst and the harsh conditions nandyan Ayaw po mo, extremes. Kaya nga, so in life ganun din yung we go into the desert, no? Maraming mga disyerto rin ang buhay natin. Pero pag dumaan ka dyan and you're able to survive, Stand, sabi nga, no? yes. Matibay ka. You're victorious, di ba? Matibay-tibay ka. Yan. No? May tibay na maasahan. Yan. Mhm. Parang ano dyan sa desert yung matirang matibay. Opo. Ganyan. Tama. Survival of the fittest. Survival of the Parang fittest. ganyan, no? That's very true. And I think sa buhay din natin, no, if we want to survive, di ba? Kaya nga, let's always have the discerning mind. Yung pagnanuri, pagtitimbang, no? Kasi ang daming, ang Diyos hindi nagkukulang ng reminder sa atin, no? Kaya nga, kung medyo, no, at the end of our lives, itatapon tayo sa impyerno. Hindi kasalanan ng Diyos yun kasi hindi nagkulang ang Panginoon. Tayo ang Opo. nagkulang. You? Pero ibabalik ko nga dun sa sabi ni Karen. Kung umaasa lang tayo sa puro sign, tinanggal mo na yung responsibilidad. Kailangan magpapasya ka. Gamitin mo rin yung intellect. Mitiwala ka sa Diyos, oo, hinihintay mo yung signs. Nagbibigay naman siya ng signs. Pero tayo rin, gamitin natin yung ating intellect, sabi nga ni Karen, yung discernment, para alam natin kung yun ba yung tama. Okay, at i-cut muna natin dito dahil medyo nasa na tayo. Medyo Yan, overtime. tamang-tama lang ang oras natin. At sa ating mga texters, of course, gusto po namin na mapakinggan kayo, no? At mag-send po kayo ng mga messages ninyo, no? Regarding itong ating pinag-uusapan, no? Tungkol dito sa mga tanda, milagro, at kung minsan nga yung ating pagiging matigas ang ulo at puso natin at hindi natin babasa yung maraming mga tanda ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, no? I-text lang po yung ating mga insights at mamaya sa ating second segment babalikan natin yan at babasahin po natin inyong mga mensahe, no? Let's take a break at magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Him alone.
Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In saving with our love are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. Are we justified? In saving with our love are we Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment, tinalakay natin itong at nagnilay tayo sa ating ebanghelyo sa gabing ito. At it's all about ito pong mga kausap ng ating Panginoon, this crowd who were actually asking for some signs, at ito nga dahil medyo nalungkot ang Panginoon dito sa kanilang request, dahil nga nandiyan na siya, pero sabi nga ang ibinigay na at pinaalala niya sa mga crowd na to na si Jonah, yung nangyari kay Jonah, and we get that from the first reading today, kung ano yung nangyari, yun nga, yung pag nangangaral ni Jonah na hindi niya in-expect, nakinig at nagbalik loob po itong mga tao sa Ninive. At sa atin din, God and Jesus preaching will really suffice. Tama na po yung kanyang pagpapahayag ng mabuting balita sa atin, itong ang mensahe ng Ebanghelyo, parati nating napapakinggan at tinatawag tayo talaga ng Diyos na magbalik loob. We really don't need more signs dahil God's message at lalong-lalo na itong the proclamation of the good news of the Lord, it's really enough. Pero nga pagka walang pananampalataya, yan, kahit na anong gawin, Okay, wala ba tayong mga texters? Meron po yata. Sige, basahin natin yung ating mga text. From 8122, A story to ponder. A mountain climber tried to climb a mountain that night. He's near to the summit when rain falls. His feet
slipped and he fell, but he managed to hold on the rope. Then he cried, "Lord, save me." Then a voice came, "Give up the rope." But when he tried to look down, he can't see anything because it's too dark. So he still held onto the rope. When morning came, rescuer found a dead frozen body hanging on the rope with its feet just 2 inches away from the ground. We believe in God, but do we trust Him? Good PM po, God bless. Salamat po. Napakagandang storya, no? Swak na swak. Ayaw niya mag-let go. May kinikwento si Bernadette kanina. Kwento mo nga, Bernadette. Parang ganyan, no? Di ba? Sige, kwento mo. Sige. Yung humihingi at ng saklolo, di ba? Okay. Nung sige. habagat. Nung pong habagat daw po. Okay. Meron daw pong babae. Sabi niya pong ganyan, "Lord, save me." Sabi niya pong ganyan. Lagtas mo ako. Opo, iligtas mo ako. Sabi niya pong ganyan. Tapos dumating po yung, dahil bahana po dun sa area, dumating po yung boat. Sabi niya po, "Ma'am, sakay na po kayo dito. Lilikas na po tayo." Sabi na po ng bangkero. Sabi po ng babae, "Ay hindi, liligtas ako ng Panginoon ko." Sabi niya pong ganyan. Tapos po, Umalis na. umalis na po yung bangkero. Tapos tumaas yung tubig hanggang nalunod po yung babae. Tapos nung namatay po siya, sabi niya kay Lord, "Lord, di ba sabi mo, ililigtas mo ako? Bakit mo ako pinabayaang mamatay?" Sabi niya po ganyan. Tapos po, sabi po ni Lord sa kanya, "Binigyan kita ng bangka, hindi ka sumakay." Sabi niya po ganyan. Kaya ayan, namatay ka. Sabi niya po ganyan. Dagdagan kong story yan. Sige, mo. Kasi nagpariban yung nagpariban at saka nagpakulay ng buhok at saka Sabi ng Panginoon, ikaw ba yon? Hindi nakilala daw ng Diyos. Yun, kaya yun. Diba? Tapos niya magpa-rubad. Hindi, Ano ba yan? ano lang yun, dagdag lang. That means, I think, yung ibang paraan kasi, daming mga paraan na pinapadama ng Diyos ang kanyang presence, no? Pero kung minsan, iba yung paraan na gusto natin. Opo. Diba? O yun, concrete na eh. Oo nga, concrete na, diba? Okay, may isang texter din tayo dito, no? From 2396, no? Sabi niya, only God can satisfy the deepest needs of our hearts and make us truly alive. His love cannot be explained. It can only be experienced. Yan. Barkadahan kay Kristo. Good evening. Good evening din po. So, it can only be experienced, no? Yes. We cannot explain nga, no? Opo. Tama, kamukha ng nangyari nga dito sa, kay Jonah, no? They deserve to be punished, no? Hindi maintindihan ng Jonah, bakit Lord gusto mong sagipin itong mga masasamang tao? Parang, sabi siguro ni Lord, alam mo, Jonah, wala ka namang kahirap-hirap sa mga taong yan, no? Amit sa'yo, no? Akong gumawa sa mga taong yan. Oo nga. Diba? Bakit malasakit ang loob mo? Kung ako si Jonah, sasagot pa ako. Unfair kasi! Unfair! Ako, nagpakabait ako. Sila hindi, tapos maliligtas. Kaya Ganun nga, ka di ba? agad. He could not imagine, no? Yun nga, he cannot explain why God is acting like this, no? Yung bang, kung magsisi ka, kahit na nung ano yung ginawa mo, basta nagbalik loob sa kanya, di ba? And that's very true, yung bang mas malaki ang grasya ng Diyos, no? Mas malaki yung pagmamahal niya. It cannot be really explained because that's the mystery of God's love. It's really a mystery, no? It can only be experienced. At kung minsan pag tinamaan tayo talaga nung yung we feel, no, unworthy and everything, no? Tapos yan, yung we feel that we are being loved by God, we have been forgiven. Ako, yung karanasan na yan talagang tumitimo. Sabi nga yung talagang deep inside, di ba? Talagang hindi mo ma-explain, no? You can only experience it. Sabi nga nitong ating texter, no? Mararanasan mo lang, pero how come, no? Such a display or an expression of an unlimited, no? Mercy and compassion, no? Sa ating ewan ko ba, yan, no? Kahit na hindi deserving, no? Minamahal pa rin tayo ng Panginoon, no?
And I think siguro wala na tayong texters, no? Okay, let's continue ha itong ating pinag-uusapan. Yun nga yung hindi nagkukulang ang Panginoon, no? Yung bang ang daming mga reminders kung minsan. Ito nga yung pagbabalik loob sa atin, no? Kaya nga yung kung minsan may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na they deserve as warnings. Yung mga warning. Alam niyo ba yung warning? 'Di ba di ba sa mga chemicals, no, yung may bungo, ano ba 'yon, yung Toxic. danger, Toxic. warning, no? Nakakamatay. O yung mga nakakamatay, yung mga di ba may mga sa label, no? Opo. Parang sa mga sigarilyo o kaya sa mga alak, no? Government warning ba Do yun? not ingest or do not consume. Parang ganyan, Sa no? bawal inumin, bawal kainin. Cigarette smoking is dangerous to your health, di ba? Yung sa drinking, ano ba? Drink moderately. Drink moderately. Yan, sa warning yan. Mga puro warning yan, di ba? Tsaka yung mga chemicals, no? Yes. Keep out of Reach of children. reach of children, yung mga ganyan, no? Sa posporo, ganyan din. Flammable, yung mga gas. Yung mga... Uric acid. Yung, ano ba yung acid Muriatic Muriatic acid. acid. Yan. Kung minsan gumagamit ako niyan, ha? Sa toilet, di ba? Panlinis mo. Oo nga, yung sosa. Ginagamit kong cleaning compound. Yes. Hindi ko na iniinom yan. Pare. Baka madededo ako. Kaya nga may mga warning. Warning, no? See? May mga road signs din ng mga warning, di ba? O yan, yung dapat detour, yan. Dead end. Wag mo nang do not proceed, parang ganyan, no? Yung mga bend, yung bridge blind. under repair, yung mga ganyan, no? O kaya yung curb. Opo. Yan, mga... Tama ba yun? Blind corner? O, yung mga blind corner, no? Dapat pumara ka muna kasi hindi mo alam, may kasalubong ka. Usually sa mga zigzag. Yan, pati yung mga kinakain natin kung minsan, no? Yung mga sa fast food, hindi ba? Yung may caution na... slippery yun. Okay, yung hot feeling. Di ba? Yung mga sa... Ano ba? Yung mga pie. Di ba? Yung mga hot feeling, di ba? O kaya yung sa kape. Ano ba yung kape? Yung minsan, may caution din yan, di ba? Do not, caution. O, hot, parang or- it's basta hot. it's Yung too parang hot. ganyan, di ba? Ang dami. It's all over the place, no? May mga warning, di ba? Ang dami. Pati sa simbahan kung minsan, no? Beware of pickpocketers. Ganyan, di ba? Sa mga malalaking Oh, simbahan. mga malalaking simbahan, ha? Mag-ingat kayo, and then management is not responsible, yung mga Opo. ganyan, di ba? So we warn the public, no? Kung minsan may mga advisory din, Opo. health advisory, yan, warning. Huwag kayong yan, no? Lalik for example diyan sa South Korea, yung bang kailangan may dust mask sila, no? Tama. Ang daming mga warning. Every day we are being warned by so many things, no? And yet, kung minsan nasa sa atin. Because a warning actually ano yan, yung it signals something na wag mong gagawin yan, no? At be careful, no? Parang ganyan, no? O kaya kailangan a warning is supposedly dapat ano ba yung responsibilidad natin pag may nakakita tayo ng warning? Kailangan ipakinggan natin. Let us not take it for granted. Yes. Sabi nga. Ganon din ang sabi ng Panginoon nga dito. Just like Jonah, 'di ba? The message of Jonah came as a warning, no? Parang kung hindi kayo, yan, no, magsisisi at magbabalik loob sa Panginoon, no? You have to repent or else. Parang ganyan no? Yan ang dating ni Jonah. Pero yun nga pinakinggan, no? Para din sa atin, kung minsan ang dami nga yung mga karanasan natin sa buhay na binigyan ka na nga ng warning, no? I know of one siya, yung bang parang nagkaroon siya ng second life. Aksidente. Yan isang is a tragic experience sa buhay. Pero kung minsan gigisingin ka, parang warning, no? Para bang yan, you have survived for example an accident. Ako may kakilala ako, no? Magbuhat nung sa aksidenteng yon sa buhay niya. Naku, he was a changed man. Nagbago. Kasi nga he took it as a serious warning from the Lord, no? Yan. He heeded the sign. Oo, parang ganyan, no?
hindi naman nagkukulang ang Panginoon nga sa pagpapaalala sa atin, no? It can come into it can come in terms of yung mga painful experiences sa buhay, 'di ba? O kaya ano ba? O kaya yung mga ibang tao around us, 'di ba? Opo. Kung minsan kakausapin ka, no? Oh, tigilan mo na 'yan. Okay, yung kailangan baguhin mo itong ugali mong ito, 'di ba? Or out of the blue, biglang may sasabihin sa yung, ha? Ganun pala ako. Yung magiging aware ka na ganun pala yung nakikita nila sa'yo. Kung minsan, mas nakakagulat yun yung hindi ka aware, tapos sasabihan kanila, ganito ka pala. Majojolt ka di ba? Kaya ganun, no? So, I would say that, it's up to our, personal decision. Kasi decision yan, no? Kahit na gusto ng Panginoon magsisikat, magbalik loob, no? Pero kung walang kusang loob, sabi nga, no? Hindi nagagaling sa kaibuturan ng puso mo yung pagbabalik loob mo. Parang wala pa rin pero hindi nga nagkukulang ang Panginoon, no? I think every day, if we only have the eyes of faith, no? Kung minsan, yun nga, bottom line talaga dyan no? Yung malinaw ba yung mga mata mo? Hindi mo ba nakikita? Sabi nga ng Panginoon kung minsan sa mga some gospel text yung bang yung mga may tenga makinig, no? Yung may mga mata dapat may makita kayo, no? Parang ganon. Yung it's so obvious, no? Parang redundant ka, no? Yung bang siyempre kung may tenga ka, may mata ka, dapat gamitin mo 'yan, no? Pero sad to say, no? Let's be real, sabi nga. Kung minsan may mga tenga tayo pero papasok diyan sa isa, pero yung isang tenga lalabas doon, no? Parang we don't take seriously, no? And I think this is what really happened, no, sa ating ebanghelyo ngayon, no? The rejection of these people na they were looking for more. They were looking for extraordinary. Yes. Diba? Pero nandiyan na. Ayan Parang obvious na. Pero dead maka pa rin. Ay, naalala ko po yung nabasa ko mo. Sabi niya pong ganyan. Nandyan ka na, nakapasok ka na, Catholic ka na. Ang tanong, masisave ka ba? Masisave ka ba kung faith mo lang ang gagamitin mo? Masisave ka ba kung naniniwala ka, pero hindi ka naman nagsisimba? Hindi mo naman pinapractice kung ano talaga yung Catholic faith. Sinasabi mo lang na may faith ka. Yung gano'n na mo. Yeah. Yung, kasi may iba po, no? Papasok lang sila sa simbahan kapag bibinyagan sila at kapag ililibing na sila. So, accessible na sa'yo. Hindi mo pa I mean, you don't take advantage. Nandiyan na Kaya nga. So, I think at the end of our lives, yun nga, bakit naging ganito yung buhay ko? Bakit, kung minsan nga yung, sabi nga leave no regrets, no? Yung, at the end of your life, pag nag-review ka na, no? Lalong-lalo na sa, yung nasa sunset na. Oo nga. Malapit na. Nasa departure area na. Diba? Yun nga yung babalikan mo yung buhay mo. No, saan ba ako nagkulang? Bakit ganitong nangyari sa aking buhay? No? Mga regrets ba? Mga bagay na kuminsan pinagsisisihan natin. No? Pero, we are very lucky because, we have the season of the Lent, no? The Lenten season. 40 days, no? Ang daming mga opportunities talaga naman, no? Opo. Na binibigay ng Panginoon. And yet, we waste so much of these opportunities, no? Hindi lang second chance every year. Meron tayong chance. So, hihintayin mo pa bang makaraping ka muna sa dapit hapon o kaya sa near-death experience bago ka mag-isip na magbago, di ba? Kung minsan nga, yun nga, yung parang yung ibang tao pinapass forward na yung buhay natin, no? When we try to study also and understand, and sabi nga history repeats itself, no? Yung bang kung minsan nga kung titingnan mo yung mga buhay ng ibang tao, no? Opo. Sa atin na rin yun parang warning na rin, di ba?
O bakit nagkaganito si ganyan. Parang yung mga kuminsan tragic things that are happening sa mga ibang tao. Sa atin ang dating, para sa akin mga signs na din yan na binibigay ng Panginoon sa atin kung ayaw mo pang magbago, ayaw mo pang ituwid ang buhay mo sa Panginoon. Kung minsan marami pang mga alibay, yung mga tipong wala naman ako sakit. No, yung bata pa ako. Makalakas pa ako, yung mga ganyan, di ba? Kung minsan yan ang kinukuha ni Lord. Yung mga sa confession, di ba? May opportunity ka to confess. Tapos sasabihin mo, ay, next week na lang. Ay, ano na lang. Wala pa naman akong ganito. Walang ganyan. Yeah. We tend to postpone things, which I think kung minsan pwede nating gawin ngayon. Okay, may mga texter yata tayo. Sige. Opo. From may mga few minutes pa tayo. 8859. Magandang gabi po. Maaari po bang humingi ng payo sa inyo? Sa paano pong paraan po ba ako makakabawi sa Panginoong Diyos sa lahat ng kasalanan ko po? Wala na? Okay. Gustong bumawi. Yan. So, ano yung mga advice nyo? Gustong bumawi. Karen? Ano nga ba? Kasi yung bawi, Yan, para mag-makeup ka. For the lost time, parang ganyan, no? hindi na natin mababawi yung nangyari na, syempre. Pero, we can always be better. Kunyari, yung may pagkakamali tayo, di ba yung turo po sa atin sa Santa Iglesia, pag nagkamali ka, make reparations. So, Ituwid mo. Be Yung mga sorry bagay for na it. pwedeng ituwid mo. Oo, kunyari, example, kung nasagasaan mo yung halaman ng kapitbahay mo, palitan mo. Ay, of course, that's a simplistic example. Yeah. Pero hindi pwedeng yung nagpasorry ka lang, tapos dire-diretso ka. Okay. So, babawiin mo yon, maghahanap ka ng halaman na mas maganda kung pwede. So, sa buhay natin, paano ba pwedeng bumawi? Dapat mas maging conscious tayo. Be aware. Tapos kung minsan, iisipin din siguro natin, may pattern ba yung buhay ko? Baka mamaya pa ulit-ulit. Ako, alam ko yan. May mga pattern ako ng kapalpakan eh. So, be conscious. Lagi mong iniisip, yung pattern mo na yon kailangan lampasan mo, di ba? Kung paulit-ulit mong ginagawa, ugatin mo siguro kung bakit ganon. At iiwasan mo hanggang maaari. Yan. At ako, ang advice ko, like for example, no, yung sa, ano ba yung mga pagkukulang? Halimbawa, kulang yung time mo sa family mo, kulang sa mga anak mo. Bumawi ka in a sense na, siguro find time, give more time, no? Kaya nga yung fasting ngayon, napaka-importante ngayon sa Lent, no? Yung bang, dapat ngayong Lent na to, well, I believe, no? Let's deprive ourselves of so many things, no? So that makabawi tayo sa ating mga kapwa, no? Halimbawa, yun nga, nung punong-puno tayo ng mga comfort sa buhay, no? Siguro, try to, lessen, minimize, and then, try to share something to people, no? Year of the poor pa naman ngayon, di ba? Marami tayong magawa sa ating mga kapwang naghihirap ngayon. So, deprive yourself and then share something, no? Ayun nga, yung almsgiving ngayon. Pwede kang bumawi dyan, no? So, whether yung mga lost time, lost opportunities, yun nga, dagdagan mo. Sabi nga, if you have no opportunities, create opportunities. Yeah, no? Maging proactive po tayo siguro dyan, no? Okay, may isang texter tayo. From 5216, good evening po sa inyo, Father Pep, at sa lahat ng nakikinig ng Barkadahan kay Kristo. Nagpapasalamat po ako kay God dahil laging nandyan siya para sa akin. Nung isang araw kasi, nakabangga ako ng aso. Naka-single motor lang po ako. Hindi naman ako nasaktan, pero nasira po ang motor ko. Kahapon naman po, nahulog ako sa granade na kanal. Kasi po, umilag ako sa mabilis na jeepney. Nag-overtake po kasi ang jeep, kaya umilag po ako. Hindi naman po nasira ang motor ko. At konting gas-gas lang po. Salamat po ulit, and God bless Ako, us. mag-iingat ka, iho, baka... Si James ba yan? Iniisip ko din kasi Kuya James to eh. Kaya hindi nga nagpakilala, kataw sasabihin nyo yung pangalan. Kayo talaga. Tapos na kasi. Nangyari na yun Alam mo, 2 years ago. dadagukan kayo ni James.
Binoking natin. Binoking nyo Yung siya. mga nangyari Ah. sa kanya dati. Sige, at mag-iingat ka na lang, James. Okay. Ikaw ba yan, kuya? Sige, wala na? Wala na. Okay, kung wala na, let's, I think, conclude our beautiful episode today with a very simple prayer to be led to us by Bernadette. Lord Jesus, change my heart and fill me with your wisdom, that I may love your ways. Give me strength and courage to resist temptation and stubborn willfulness, that I may truly desire to do what is pleasing to you. Amen. Amen. Okay, at may mga ano ba kayo? Additional greetings o kaya paanyaya and patalastas at saka announcements? Kumusta po yung ating mga members ng Speakers Bureau, Yeah. ng ating mga katekista at students ng ALFI? Mhm. Magkita-kita po tayo sa weekend. Aha. Excited na po ba kayo mag-recording? Ayan, no? Para sa new segment. Yes, Ayan. may ano New po tayo, program. new program. Upcoming po yan sa Lunes na mag-start tayo. Sana po ay yung ating mga nakikinig, mga listener sa ating barkadahan kay Kristo ay makinig din tayo, no? Lalong-lalo na yung ating mga katekista. Ito po ay tanghalian. Yan, 12 to 1. Hindi kapihan ito, tanghalian, no? At ang pamagat po ng ating bagong programa ng Commission on Catechesis ay Kwentuhang Katoliko. Yan, no? Paano po natin siguro maging mas matibay, malalim ang ating understanding, no? Ang ating kaalaman sa ating pananampalatayang Katoliko, no? At ito po isang napakagandang programa at naway sana po ay kung paano sinuportahan natin ang barkadahan kay Kristo ay sana po ay pakinggan din natin, no, itong bagong programa, no, para lalo nating mas maintindihan, no, at malaman at maisabuhay ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko. So, March 2, yes, March 2. 12 to 1 12 to yan. 1. No? 12 to Opo. 1 po. Every day din, Monday to Friday. Opo. Yan. Kung natutuwa kayo sa mga kwentuhan sa Barkadahan kay Kristo, mas maraming kwentuhan po yun. You, no? Magta-time travel tayo. Yes. Okay, paalam ka na. Karen? Salamat po sa pakikinig sa atin ngayong Miyerkules, midweek. Ayusin po natin ang ating mga susunod na araw bago matapos ang linggong ito. Salamat po sa inyong mga participation sa mga text messages at kung ano-ano pang thoughts na magaganda. Yan. Okay, yung mas batang Karen? Maraming salamat po sa inyong isang oras na pakikinig. Magsama-sama po ulit tayo bukas at patuloy na makinig. Okay, yan the heavyweight, Bernadette. Ay, grabe, amo. Start of the show. Ang puso mo ang heavyweight. Thanks, I like that. You have a big heart. Salamat po sa pakikinig. Binabati ko po yung kapatid ko at saka yung nanay ko na nakikinig na yun. Ayan. Okay, at of course, baunin po natin ang mensahe ng ating ebanghelyo sa gabing ito. Let us have a discerning mind and heart and always be conscious and be aware of the so many signs God is giving us, no? At sana po ay itong mga warning at kung minsan paanyaya ng Panginoon ay huwag po natin talikdan at talikuran ito. Kung hindi pakinggan natin at sana isa puso para magtunay tayo, magsisi at magpagbalik loob sa ating Panginoon. Ito po si Father Pep Bacay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.